hindi tumitigil yung mga mapagkunwari at mga ipokritong mga grupo. Hirap na talaga ang mga dilawan, pinklawan, bubonistang, tanganistang, komunista ni Bangag kung paano po nila pabagsakin si Vice President Inday Sara Duterte at kung paano po nila i-divert ang issue patungkol sa mga trilyon-trilyon na anomalyang flood control projects under Marcos admin. Kaya ngayon, si Inday Sara ang ikinaladkad ng mga anak ng kagwang. I-awards tong mga to, oh. Wala na po silang ibang naiisip, kundi gawing panakipbutas lamang ni Bongbong Marcos itong si Vice President Inday Sara Duterte na ngayon ho ay sinampahan po ng kasong plunder diyan sa ombudsman. Anak ng kagwang, no? Si Bongbong Marcos, gobyerno ang nibungit, ang naglima sa kaba ng bayan, anak, asawa, pinsan, ang kinasuhan ng plunder ng mga hinayupak na mga salot sa lipunan ay si Vice President Inday Sara Duterte. Puta, anong sense niyan? Lalo lang ho ninyong ginagalit ang mga Pilipino. Lalo lang ho madidismaya ang mga Pilipino sa mga grupong ito, kasama si Shilo Magno, anak ay ng kagwang, animal. Kasama itong paring umami na dati po siyang polboronic. Ito, ano po ang inyong ipinaglalaban dyan? Kahiya-hiya po yan bilang isang Pilipino. My God! Gobyernong Marcos ang naglima sa kaba ng bayan, mga Duterte ang gustong ipakulong, anak ng kagwang. Napakaswerte naman ni Martin Romualdez, sinayupa kayo. At ito, ayon dyan kay Attorney Lambino, mga hipokrito di umano ang mga nagsampa ng kasong plunder laban ho kay Vice President Inday Sara Duterte. Ano kaya? Alamin po natin mamaya. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Suportahan po natin ang Berada Aguila tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Berada Aguila YouTube channel at pa-subscribe din po. Pag-usapan lang po natin itong kahibangan ng mga makakaliwang grupo. Grabe, no? Kaliwat kanan na po yung mga black propaganda labang kay Vice President Inday Sara. Napaka-obvious. Halatang halata na. Hindi na po to healthy sa ating bansa na tinutolerate po natin itong mga hinayupak na ito na paglilihislaman sa totoong issue. Ano ba talaga ang issue? Ang issue po natin ay hinahanap po ng taong bayan ang pananagutan, accountability sa totoong mastermind, sa trilyon-trilyon na ninakaw sa kaba ng bayan. Yun po yung hinahanap natin. Hindi po yung isang vice president na maayos naman ang pagpapatakbo sa kanyang opisina at walang korupsyon na nangyayari, itutuloy yung ating pinupunterya ngayon. Hindi pa ba ho enough ang finding ng Commission on Audit? Shilo Magno, akala ko matalino ka, ang bubo mo pala, anak ng kamuti ka. Ano ba talaga ang malaki? Trilyon o milyon? Sus ko, Ginoo. Sabihin na lang natin, maliit lang yan, kailangan pa rin pananagutan. Pero ano nga yung sense mo para managot? Ano yung hugot mo? Mismong Commission on Audit na po ang nagsabi na walang pananagutan ang opisina ni Vice President Inday Sara Duterte. Matindi ho itong connivance, no, ng mga kaliwang grupo, Marcos admin. Malinaw po ito na isang diversionary tactics. Wala naman pong itong patunay, wala naman pong mga ebidensya, puro mga gawa-gawa lamang. Pero bago po natin ipalabas itong statement ni Attorney Raul Lambino na sinasabi niyang mga hipokrito, itong mga nagsampa ng kaso, pakinggan mo muna natin ang mga balitang ito.
Para at least meron tayong basyan. Kalang. Narito, pakinggan natin. Anak ng kamuti, oh. Kay Vice President Sara Duterte pa rin. Patong-patong na kaso ang sinampa sa kanya ngayon sa Office of the Ombudsman. And telling us more about it is our mobile journalist, Arles de Los Santos. Arles, isang buong L300 daw na van, punong-puno ng mga ebidensya, tama ba, ang pumunta sa Ombudsman? O lol, anong puno-puno ng ebidensya, hunghang? Punong-puno ng mga peking ebidensya, baka pwede po nating dugtungan. Anong patong-patong na kaso, baka pwede nating dugtungan. Patong-patong na gawa-gawang akusasyon laban po sa Office of the Vice President. Alam mo kasi no, itong mga media ho, malaki talaga ang tulong nila kung papaano maglabas ng mga black propaganda laban sa isang politiko. At ito po ay isang malaking kalukuhan po. Malaki ang tulong nila kung paano i-divert ang totoong issue. Kagaya ho nito. Kung hindi lang naman to binalita, kung hindi lang naman pinapatulan ng mga mainstream media yung mga black propaganda, wala sanang usapin. Kaso nga lang, negosyo nga ho kasi yan. Pera-pera lang yung mga bayarang media. Pero kailangan rin po nating i-rebat dahil anak ng kagwang, kung hahayaan po natin ito, wala na nga tayong kakamping media except sa SMNI, hahayaan pa natin na hindi natin sagutin. Sasagutin natin ito dahil maliwanag po ito ay panluluko sa kapwa Pilipino. Gituloy oh. At sino-sino itong mga grupong nagsampa ng kaso? Lord at Polino, nako, ang daming ang papeles yung ibinaba dito kanina, no? Ang mga pasado alas 12 ng tanghali. Ayan ay kaugnay sa isinampa no, na reklamo. Patong-patong yan, no? Kasong plunder, bribery, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, no, ang sinampalaban kay Vice President Sara Duterte at 15 pa no, ng mga opisyal ng DepEd at OVP, no, kasama dyan si Zuleika Lopez. No. Ayan ay kaugnay ng umano'y malyang paggamit ng confidential funds ng pareho na opisina na tinawag ng ilan no, na parang sistematiko daw no, para na paraan yung pagtatago at paglilihis no, ng mga pondo na ito. No. Busy rin umano yung mismo na may kinalaman dito at namili ng mga tao kung kanino ibibigay at kanino ipapadala ang mga ito. No? Ayon sa mga complainant, yung 612.5 million pesos na confidential funds ay dinivert, misuse at concealed. No? Kaya naman meron daw, may mga cash advances din silang nakita no, na inilabas. No? Kagaya na lamang yung ibinigay sa AFP officers na si Vice President Sara Duterte din daw ang nag-utos at yung mga opisyal na yon ay hindi naman daw dapat na makakuha ng mga pondo ng gobyerno, at least from the confidential funds. No? Gayon din, ang anilay kaduda-duda at ilang mga questionable na mga pangalan doon sa mga resibo ng confidential funds kung saan nga lumutang no, itong pangalang Mary Grace Piatos at iba pa na kalapit doon sa pangalan ng mga chichirya kung saan nga sa pag-recheck din ng record 1,992 na mga pangalan na ito, no, 1,322 sa mga ito ay walang nakitang birth record sa Philippine Statistics Authority. Sinong nagsabi niyan? Mga makakaliwang grupo. Putang ina. Ang Commission on Audit, wala man lang findings na ganun. Putang ina, confidential. Ipabalik-balik na lang ho tayo sa isyong ito. Confidential funds. Inday Sara lang pinag-iinitan, pero yung Office of the President, billion-billion yung confidential funds eh. Nakailang taon na si Bangag, sobrang dami ng confidential funds. 5 billion ang average ng confidential funds. Intel funds, mga 10 billion average. So si Bangag, mga 3-4 na taon na, so mga almost 40 billion na ang confidential funds. Intel ni Bangag, nasan? Ino-audit ba ho ninyo? Sinasampa nyo ba ng kaso si Bongbong Marcos? Putang ina ninyo, maliwanag yan ay gusto lamang ninyo sirain si Inday Sara. Simpleng logic lang kung ikaw Pilipino. Naniniwala ka ba sa mga galawan ng mga kaliwa na concern sila sa pera ng bayan? Hindi na, bulto-bulto pang papel, sayang lang yan eh. Kung ang kanilang sinasampahan lang lamang ng reklamo ay Office of the Vice President, nakatiting lang ho. Yung pinag-uusapan dyan, kalingkingan lang eh. Tapos wala pang sinabi ang Commission on Audit na naglustay sa kaban ng bayan
itong Office of the Vice President, pinaka-highest audit rating pa. So anong sense yung inyong reklamong plunder niyan? Yan ay diversionary tactics. May suhol yan. No? May presyo yan galing kay Tambaloslos at kay Bangag. Ang purpose niyan, pagtakpan yung flood control. Anang tangkagwang 1.2 to 1.3 trillion pesos ang hinahanap na pira ng bayan sa flood control pa lang. Pero bakit pilit po natin isinisingit tong issue ng confidential funds laban kay Vice President Inday Sara? Itapos na nga ho yan eh. Game over na yan. Hindi nga kayo nagtagumpay na ma-impeach si Inday Sara eh. Dahil yan pa rin po ang inyong mga basehan, confidential funds eh. Mismong nagsabi pa nga ho ang Korte Suprema, itong inyong pagsasampa hindi sumunod sa batas. Kaya ibinasura. So hindi po kayo tumitigil talaga. Gusto nyo talagang puruan si Inday Sara. Ang problema kasi wala nang maniniwala dyan. Siguro yung isang mga banat nila, isa, dalawa, laban kay Inday Sara, medyo maniniwala ka pa nun. Pero ito, putang, nagiging usual na, nagiging business as usual, pagkabuhayan na, sirain mo lang si Inday Sara, ano tayo ng diversionary tactics kasi nga, napupuruhan na si Bangag. Sige nga, tuloy oh. So Arles, ang mga complainant dito, kasama dyan, ang mga activist priests na sila Father Flavie Villanueva and Father Roberto Reyes. Kasama rin si former Finance USEC Shelo Magno. Ano? But did they say bakit nila pina-file itong kaso ngayon? Marami kasing kung may question sa timing no, ng pagsampa ng kaso because this also coincides with these allegations being made by VP Sara Duterte's former aide na si Ramil Madriaga. Hindi natin natanong, Pulino, kung meron bang connection ito doon kay Madriaga and yung... Gago kayong mga mainstream media. Anong former aide? Ramil Madriaga. Putang ina, masyado ka naman na babaeng huklubang ka. Nalinawin natin yung balita kasi minimislead tayo. Sinisiraan talaga nila si Inday Sara. Hindi po yan former aide ni Vice President Inday Sara, yung Madriaga na yan, anak ng kagwang. Kidnapper yan eh, nakulong yan eh. Kaya, buta nakakainis nga minsan talaga, hindi lang minsan talagang lagi. Itong mga mainstream media, mawa naman kayo sa bayan. Huwag naman kayo magmi-mislead. Anak ka ng kagwang, maganda ka pa naman sanang babae ka na reporter, pero ang sabi mo, former aide. Wala pong Ramil Madriaga na former aide ni Vice President Inday Sara Duterte at kahit ng mga Duterte, mga kininam talaga. Oh. Hindi nakakainit, no? Kaya huwag lamang kayo ma-high blood eh, kasi kung ma-high blood kayo, tawanan tayo ng mga animal. Pag na, at least maliwanag yan. Kasi, tangin na naman talaga, oh. Walang hindi former aide si Madriaga. Filing na ito ngayon, no? But at least ayon kay Father Flavie, no, nais nila na kalampagin itong ombudsman para tuldukan na ang anilang makiri, no, sa checks, sa system ng checks and balances sa ating pamahalaan. Si Vice President Sara Duterte daw kasi, no, ay ilang beses na paulit-ulit na nililihis ang usapin na ito at hindi sinasagot yung mga tanong sa kanya. May narinig tayo doon kanina na nagtanong, no, na hindi ba confidential fund siya? Kaya nga hindi kaya confidential yung mga statement na inilalabas o information dito. Pero ayon kanila Father Flavie, confidential funds ito, oo, pero still it is public funds, no? Kaya dapat ma-account ng tama kung paano ito ginastos. Particular dito kasama, no, yung 100 milyong piso. Puta, naniniwala naman tayo dyan sa pari na yan na dating durugista. Sige nga. Kung may concern kayo sa confidential funds, ito nga lang, hindi nyo masagot-sagot, hindi nyo maribat-ribat eh. Bakit si Bongbong Marcos hindi nyo bulat-latin, bukikiin? Yung confidential funds si Bongbong Marcos na bilyon-bilyon. Sige nga, paliwanag nyo. Bakit more on Duterte lang kayo? Bakit nakapokus kayo sa mga Duterte? Kasi nga, maliwanag na ang inyong ipinaglalaban ay basura. Yung inyong ipinaglalaban ay hilaw na pakikibaka para sa bayan. Ito lamang po ay panglilihis. Kasama nga Shelo Magno, anak ka ng kagwang ka. Makakaliwang estilo ho ninyo. Ha? Mga aktivista, mga makakaliwang grupo ang nagsampa
ilan lang naman kayo sa lipunan natin? Dilawan, Pinklawan, ubos na ho kayo eh. Kasi tingnan mo huwag na natin pakinggan yung paring iyan, baka mabuisit lang tayo, no? Tingnan mo. Oo na, sabihin na natin, putang ina, galit kami sa korupsyon. Galit kayo, oo na. Pero the point is, bakit itong pagsampaho ninyo ng plunder labang kay Vice President Inday Sara at pagpapalabas ninyo kay Madriaga na pilit ninyo kinukunik sa mga Duterte ay tumatiming din sa pinakapik na ho na usapin patungkol sa flood control under Marcos admin. Bakit ngayon lang? Ba't hindi ho sila nagsampa ng plunder pagkatapos po mabasura yung kanilang impeachment labang kay Inday Sara? Tingnan mo kung paano tayo ginagago. Tingnan nyo mga kababayan ko, mga kapwa ko Pilipino. Kung paano tayo tinarantado ng mga makakaliwang grupo na to. Yan o, Shilo Magno, putang ina, Shimon nyo. Ano mo ang dami dasalan nyo yung papel. Ano mo tangin ng papel na yan, kasayang man lang yan. Isipin mo pinag-uusapan ay 600 million daw, pang ganun. Tumubo na yung 125 million, nagiging 600 plus na eh. Sabi, hindi daw sumasagot si Inday Sara. Putang ina, sino ba kayo para sagutin Inday Sara? Bakit ako sasagot na alam ko naman ang aking opisina ay maayos ang pamamalakad at wala pong nakita ang Commission on Audit? Shilo Magno, parang dating durugista, aktivista, mga kaliwang grupo, mga matatandang buplaks. Tingnan nyo po kung ano po yung ambag nila sa lipunan bago po kayo maniwala. Kasi para sa akin, pinilit lang tayong lituhin eh. Ang hinahanap po natin itong trilyones, hindi yung kay Inday Sara na sinabi naman ako ng Commission on Audit. Okay na yan. Wala nang problema eh. O, tingnan mo Kung hindi ba naman kayo si Raulo, si Bongbong Marcos naglima sa Kaban ng Bayan, si Inday Sara ipakulong nyo. Sana magsampa rin kayo ng kaso kay Bongbong, labang kay Bongbong, pinsan niya. Kasi bawal man na sampa ng kaso kasi may immunity si Bongbong. Si Martin na lang. Kasi si Lisa Baki, Sandro Marcos budlatang mata. Kasama na rin yung isang pang Martin na Ranita. Para makapaniwala naman kayo na concern kayo sa bayan eh. Hindi nga kayo concern sa bayan. Panggulo lang kayo sa bayan. Mga bayaran kayo ni Bungit. Kasi kung hindi kayo bayaran ni Bungit at Tambalos-los, edi sana sinampahan na po ninyo ng kaso itong magpipinsan. Si Bungit impeachment. Kasi may immunity man. Di nyo magawa. Kasi yung panluluko ninyo sa kapwa-tao, sobra-sobra na. Kaya tinawag kayo na hipokrito eh. Ni Atty. Raul Lambino. Dahil maliwanag eh. Walang sense yung inyong nirereklamo. Ito, pakinggan natin si Atty. Raul Lambino. Hindi tumitigil eh. Yung mga mapagkunwari at mga ipokritong mga grupo na sa akala nila ay sila lamang ang dapat na pakinggan at ang busis lamang po nila ang mananaig at mapapakinggan sa ating bansa. Lalong-lalo na ngayon na pinapangalandakan nila yung pagsasampa nila ng kasong plunder laban kay BP Sara Duterte at mga ibang mga opisyal at empleyado ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education na pinamumunuan dati ni Vice President Sara. Patungkol pa rin po dyan sa issue ng confidential funds. At yan din po yung naging issue doon sa pagsampa po nila
nung impeachment case na binasura po ng Korte Suprema by a unanimous decision. At alam naman po natin, yung impeachment case na yon ay pinirmahan ng mahigit 200 mga kongresista dahil na rin sa kapalit na pangako ng pondo na ng maanumalyang flood control projects na tinamasa na po nila magmula noong 2023, 2024 at lalong-lalo na itong 2025 na General Appropriation Law na pinirmahan po ng Pangulo na pinangako po na bibigyan ng mga congressmen ng malaking mga pondo. Bilyon ang mabinigay ng mga pondo sa bawat mga kongresista na pumirma doon sa impeachment case. At sinabi po yan mismo ni Congressman Toby Chanco doon sa kanyang mga naging pahayag sa media at saka sa Senado. So talaga po yung impeachment case na yan, hindi po yan nabasa ng mga kongresista, karamihan sa mga kongresistang pumirma po dyan. Hindi po nila nabasa yung kabuuan ng mga impeachment. Pero ang ingay-ingay nila, lahat, ang ingay-ingay nila, yung mga ibang mga congressmen dyan noon. Kung ano-anong mga sinasabi dyan, Mary Piatos, kung ano-ano. Sunod-sunod ang batikos nila kay BP Sara. Kaya tayo ay sumagot ng sumagot ng kainitan, kasagsagan ng impeachment hanggang nakarating yung punto na ang Korte Suprema ay nagdesisyon, binasura po yung kasong sinampalaban kay BP Sara sa Senado. At ngayon, pagkatapos itong naglabasan ng anomalya tungkol sa flood control na hindi na po nila may tatago, hindi na po nila pagtatakpan po. Kaya mismo ang nagbunyag na rito, kunwari, ay ang palasyo, ng administrasyon. Pero ang mga matutuntun lamang at masisisi lamang ay mga contractors, ilang mga piling mga contractors, hindi lahat, at mga ilang piling mga empleyado at opisyal ng DPWH. Stop muna tayo kay Atty. Raul Lambino. Doon ako mag-focus sa sinasabi ni Atty. Raul Lambino na mga hipokrito, no? Sa akin, sobrang hipokrito. Putang ina, kung hindi pa naman to mga may sayad tong mga to. Tingnan mo, sino ba yung kinakasuhan nila ng plunder? Mas nauna pang nakasuhan si Inday Sara. Si Inday Sara. Ano ang issue ngayon? Tungkol kay Inday Sara, ganun pa rin, confidential. Confidential funds. Pabalik-balik. Nagsampa na nga sila ng impeachment, binasura. Balik pa rin sila ng balik. Anong tawag doon? Hipokrito. Hindi pumapasok sa kanilang mga ulo. Mga utak na biak. Na walang kaso si Inday. Maayos ang paggamit ng pondo. Isa pang hipokrito. Pagiging hipokrito. Ano bang malaki? 1.3 trillion pesos? O yung sinasabi ninyong 600 million tumubo na from 125 million? Tangina, napaka-hipokrito, no? Mga siraulo. Ito pang pagiging hipokrito nila. Mga pare. Mga ugag. Sino ba ngayon yung kinakanta ni Saldico? Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. May kaso? Wala. Sino ba yung merong 100 billion insertion? Bongbong Marcos. May kaso? Wala. Ito yung pinaka-hipokrito na nangyayari ngayon. Pag ikaw Pilipino ka, ang tanga mo pag maniwala ka dito. Nililihis ka lang ng mga makakaliwa. Ginulo lang yung utak mo. Ginulo lang yung utak natin. Anong sabi ni Saldico? Nagde-deliver kami kay Martin Romualdez. Nagde-deliver kami kay Bongbong Marcos. May insertion si Sandro Marcos. Bilyon ang pinag-usapan. Bilyon, hindi yung milyon kagaya kay Vice President Inday Sara. Nagsampa sila ng kaso. Wala. Putang ina, napaka-hipokrito. Tingnan mo nalandan sa Senate Blue Ribbon Committee. Meron pa kayong ICI pa nang nalaman, mga animal. Matunaw na rin ho yan. Alam mo ako medyo, siyempre, madidismaya ka. Dahil itong mga media, pinipilit nila, pinagtatakpan ang issue sa flood control.
na yun yung hinihingi ng taong bayan. Isa pang pagiging hipokrito nila. Sabi nila, managot, accountability, mga kurakot. Putang ina, pinangalanan na si Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Lisa. Hindi nila mapangalanang managot. Yan ang napaka-hipokrito. Bakit napangalanan ba ni Saldico? Si Vice President Inday Sara na pumirma sa GAA. Tanga mo naman pag maniwala ka. What for example, si Inday Sara nagpirma. Tungaw nyo. Ang nagpirma ng GAA, presidente. Isa pang pagiging hipokrito ninyo. Ito walang immunity itong mga animal. Bakit hindi nyo sinasampa ng kaso? Tinaguri ang pork barrel kings. Ito, magtsuhin, no? Congressman with highest allocables. Simula nung 2023 hanggang 2025. Bilyon po yan, mga hunghang. First honor at second honor, mag-angkol. Ano Sandro Marcos, 15.8 billion. Allocable. Martin Romualdez, 14.4 billion din. Meron ba kayong sinampang kaso dito sa mga magtsuhin na to? Mag-angkol? Wala. Binatikos ba ninyo, mga paring mga dating mga pulburonik, itong magtsuhin na ito na naglilimas sa kaban ng bayan? Nasaan yung milyon ninyo na sinasabi? Tabang kay Vice President Inday Sara. Makakapantay ba dyan? Makakatapat ba dyan sa bilyon, trilyon na kinukulimbat ng mga animal? Yung 60 billion sa PhilHealth, yung Maharlika investment scam, nasa na yun? Hinahanap nyo? Hindi nyo hinahanap. Kasi nga napakalaking halaga, bilyon. Ano yung hinahanap nyo ngayon? Milyon? Mga anak kayo ng kagwang, mga anak kayo ng pating. Patuloy po kayo ng luloko sa aming mga Pilipino. Huwag nyo po kaming tarantaduhin. Huwag nyo po kaming lukuhin. Dahil hindi po yan pwede na tayong mga Pilipino ay patuloy po tayong tarantaduhin ng mga to, mga makakaliwang grupo, kasabwat itong mga mainstream media. Kaya One News, News 5, GMA, ABS-CBN. Pinaalam nyo ba sa maraming Pilipino na hipokrito itong mga makakaliwa dahil hindi po nila pinansin ang trilyon-trilyon na pundo sa kaban ng bayan at bilyon-bilyong nawawala, na may pakana itong pamilyang Marcos at pamilyang Romualdez. Kung hindi ba kayo hipokrito, putang ina, sana sinampahanan ninyo ng kaso yung magtsuhin na yan. Lisa Marcos, walang immunity. Maliwanag yung mga sinasabi ni Saldico. Hindi po natin makakamtan ang hustisya. Sa mga totoong mastermind na ito, sa paglilima sa kaban ng bayan, kung kayong mga dilawan, mga komunista kayo, mga salot sa lipunan, kasama yung mga media, ay patuloy po din yung pagtatakpan ang katotohanan at totoong mastermind. Kawawa yung henerasyon natin. Kawawa yung susunod na henerasyon. Dapat kailangan po natin magtulungan. Ang problema nga, nagpapagamit itong mga hinayupak na mga media sa mga mastermind. Nilalaro tayo Ito, full blast na po yung kanilang diversionary tactics. Na bago magpasko, bago matapos itong taon, ay kailangan mawawala sa isip ng maraming Pilipino itong issue sa flood control na nakaladkad ang first family Marcos Romualdez Araneta. Huwag tayong pumayag dyan. Kailangan po natin ipaalam sa buong mundo ang totoong may kasalanan sa paglilimas ng kaban ng bayan ay mga Marcoses.
mula noon hanggang ngayon. Salot pa rin sila sa lipunan. Intindi ng isi ni Sandro dyan eh. Binibilatan tayo kasama ni Tambaloslos. Kasi nagpapaloko pa rin tayo sa mga bayarang media, anak ng kagwaw. Tuloy po, Attorney Raul Lambino. Hindi rin lahat. Pero alam ng taong bayan kung sino talaga yung mga sangkot dito. Correct. Dahil ang pinag-uusapan po natin dito, hindi lang daang bilyon eh. Trilyon-trilyon ang pinag-uusapan natin ditong pondo na nawala. Exactly. Diyan lamang po sa flood control. Huwag na natin pong isama yung mga issue tungkol sa mga corruption sa BIR o sa customs at iba pang ahensya. Dito lamang tayo magtuon sa corruption sa DPWH, specifically dito sa flood control. At hindi na po nila yan mapagtakpan. Kaya inunahan na po. Inunahan na po nila na sila ang maglabas ng issue na ito at paimbestigahan yung mga gusto nilang mga panagot dito. At kasama na dyan, si dating Congressman Zaldico, na siya ngayon ang kanilang tinuturong mastermind na siya lamang ang may kagagawan ng maanumalyang flood control projects. Naniniwala ba kayo na si Zaldico lamang ang nakakaalam nito at ang mastermind nito? Naniniwala ba kayo, mga kababayan, mga kabaka, na si Zaldico lamang sa mga congressman ang mananagot dito? Hindi po, Attorney. Anak ng kagwang kalukuhan po yan eh. Kaya nga sindikato eh. Si Zaldico, accessories of the crime talaga yan. Hindi siya mastermind. Ang pinaka-mastermind dito, putang na yung makapangyarihan. Si Bangag at si Tambaloslos. Itong si Zaldico, utusan lang. Siyempre, si Zaldico yung wala dito. At si Zaldico yung ginawang sacrificial lamb, nakapunta riyan ngayon kay Zaldico. Para maka-escape po itong si Martin Romualdez. Putang ina. Pagtabihin natin si Inday Sara at Martin Romualdez, sino yung mukhang buhaya? Tingnan mo naman yung Samar, Tacloban. Lugar ni Tambaloslos, ang kalsada napakapangit. Butas-butas. May nagawa sila doon? Wala. Yan yung mga kurako. Tingnan mo yung lugar nila sa Tacloban, kung asinso sila, mga Romualdez. Putang ina, plaza ninyo dyan. Bilara ng, palay. Baho ng palengke. Sige, punta kayo sa Davao. Wala sa kalingkingan ng Tacloban. Kahit yung Ilocos, Norte, at saka Davao, pagkumparahin natin, puta, ang layo-layo ho ng lugar ng mga ng mga Romualdez, mga Marcos sa lugar ng mga Duterte. Tapos sasabihin ninyo, kurakot ang mga Duterte. Pangit ng lugar ninyo eh. Dapat kayo yung kasuhan ng kasuhan. Tuloy, Attorney. Ako po, hindi po tayo pinanganak nung mga nakaraang mga siglo. Ngayon po alam na po ng lahat ng sabay ng Pilipino kung sino mga sangkot dito. Correct. Mga mambabatas, mga congressmen, mga senador, at kung sino ang mga mastermind dito. Correct. Hindi po mangyayari yung anomalya na yan kung si Zaldico lamang po ang para panagutin dito. Hindi lamang po dapat mga iilang kontraktor lamang, hindi lamang mga diskaya ang mananagot po rito. Maraming mga contractors dyan. Ilan sa kanila ay mga membro ng pamilya ng mga mambabatas. At tulad ng sinasabi ng mga ibang mga batang matitinong mga congressmen, may mga bintahan po ng mga proyekto dyan po sa DPWH ng mga congressmen. Sila rin ang nagbibintahan ng mga proyekto. Kung sino yung mga congressmen na malalakas ang kapit sa DPWH. Doon pa lamang po sa preparation ng NEP or yung National Executive Expenditure Programs ng Pangulo, doon pa lamang sa preparation ng NEP ay doon na. Nagkakaroon na po talaga ng corruption po doon. At kung sino yung malalakas na isisingit na kaagad, hindi pa dakarating doon sa BICAM. Doon pa lamang sa preparation ng NEP, sa regional level hanggang makarating po sa DBM. Nagkakaroon na po ng listahan ng mga malalaking mga proyekto na ibibigay sa kung kani-kaninong mga distrito o mga probinsya. At merong taga-ayos na congressmen at mga iba pang mga opisyal ng DPWH. At alam na rin po natin yan. Tapos nagkaroon ng mga investigasyon tungkol po dito sa ICI na yan. Na ngayon ay mabubuwag na. Wala nang naniniwala sa ICI. Correct. Kaya nga, ang ginagawa ho nila ngayon, diversionary tactics, no? Paputukin natin yung issue about Inday Sara, gawa tayo ng issue. Kuha tayo ng mga kriminal. Gawin natin yung state witness.
Buying! alam na this. No? Ito na nga ho yung Attorney Lambino. Tama yung sinabi ni Attorney Raul Lambino. Alam naman natin kung sino yung mga mastermind. Alam naman natin kung sino yung mga kurakot na sa likod nito. Pero itong mga kaliwang grupo, pilit nila nililihis. Yan ang hindi ho natin matanggap. Kasama yung mga bayarang media. Alam na natin, natutumbok na eh. May kumanta na eh. Sobra pa nga sa kanta, may kasawang sayaw. Kailan guys, so. Eh, ang problema nga eh. Gusto nilang pagtakpan. Gusto nilang malilihis. Ang ginagawa nilang panakip butas ay si Vice President Inday Sara Duterte. Yan ang maliwanag talaga. Attorney Raul Lambino. Kasi nga naman, ang pinakamagandang diversionary tactic, sisihin mo lang ang mga Duterte. Gawan mo lang ng kwento ang mga Duterte. Gawan mo lang si Inday Sara ng kwento. Panigurado, mag-trending yan. Mapagtakpan yung totoong issue. Pero ang tao kasi ngayon, matalino na rin, di na rin basta-basta maniniwala eh. Kagaya nito, paulit-ulit na lang sila confidential funds, kung anong mga pinagsasabi. Nauumay na ba, no? Kumbaga, nagbibinta ka ng ulam, panay adobo ng adobo, sa tingin mo ba, yung customer mo, ay bibili pa rin sa'yo? Puro ka adobo eh. Kidney, abuti natin dyan. Kaya pwede, sinigang naman. No? Eh, yun ang hindi nila nakita eh. Na yung eksena nila ngayon, sampa ng kasong plunder kay Vice President Inday Sara, kung ano-ano pa, ay hindi na po yung kakagatin. At sa akin, mas makakatulong pa ho ito para tumaas pa ang rating ni Vice President Inday Sara at panigurado, sure na sure pa magiging Pangulo si Inday. Tanga na, mag-4 na taon na gawa-gawa nila. Umubra ba? Hindi eh. Inday Sara Duterte pa rin ang gustong maging presidente ng taong bayan sa next election 2028. Talay, Attorney Raul Lambino. Kaya dalawa na yung nag-resign dyan. Una si Mayor Magalong. Hindi na niya matiis eh. Dahil magaling si Mayor Magalong. Sa umpisa pa lamang, alam na niya na medyo matatagilid ang reputasyon niya kung mananatili siya diyan. Kaya kumalas na siya kagad. At sumunod ngayon, si dating Public Works Secretary Rogelio Brave Singson, na napakahusay, napakagaling na tao. Alam din niya na walang patutunguhan ito kung ganun lang po yung gagawing pagsusuri at pag-iimbestiga. Hindi po niya sisiraan. Sisirain pa niya ang reputasyon ni Brave Singson. Hindi po niya gagawin kaya nag-resign siya irrevocably, effective. Tingnan mo okay na sana yung kay okay na sana yung kay Magalong ba, no? Nag-resign ka dahil merong issue na ayaw mo, dahil binabanatan ka ni Claire Castro. Ang pumangit lang doon kay Magalong na maraming nadismaya dahil nagpagamit nga din kay Bongbong Attorney Raul. Takin mo, pumunta pa talaga ng Davao, dumayo pa para mag-imbestiga. Eh, alam naman natin si Magalong din, kasabwat din dyan sa mga makakaliwang grupo eh. Yan kasama sa dyan. Sila ni Trillanes, si Magalong. Mag-connive na yung mga hinayupak na yan ang malungkot dyan eh. Yung dati, akala natin, totoo talaga siyang for good governance, pero sumasali sa mga makakaliwang grupo ng black propaganda laban sa mga Duterte, sumasali sa mga Marcos, nawawalan tayo ng gana. So, kumbaga, wala rin prinsipyo si Magalong. Kaya pag tumakbo yan sa senador, malabong manalo yan. Talo yan. Para sa akin, di ko yan iboboto. December 15, kahit tanggapin o hindi ng Pangulo, wala nang magagawa dyan. Talagang aalis na talaga si Brave Singson dyan. Ano pang mangyayari dyan sa ICI na yan? Eh, sabi nga natin noong umpisa pa, hindi makatotohanan ang investigasyon na magaganap dyan. Correct. Ito ay gagawin upang mapagtakpan ang kabuuan ng anomalyang ito na trilyon-trilyong pera ng kaumbayan ng napulimbat at binulsa ng mga mambabatas at mga kapwa nilang mga kakakutsabang mga inhinyero, opisyal at empleyado ng DPWH. Correct. At siyempre nakinabang din yung mga paborito nilang mga kontraktor. At karamihan din sa kanila, sila rin ang mga kontraktor dito. At ito ngayon, ang suriin nating mabuti.
Bakit bigla-bigla? Itong mga grupo ng mga Katoliko, ng mga simbahan, mga civil society kuno, itong mga nagsasabing mga NGO, lahat po itong mga dilawan po ito eh. Correct. Itong grupong ito ay mga kampon po ito ng mga oligarko at mga elitista. Stop muna tayo doon. Agree ako doon. Mga kampon ng mga oligarko at mga elitista. May kulang lang doon. Mga kampon ng demonyo. Sama mo na rin, mga kampon ng durugista. Kampon ng mga kriminal. Kampon ng mga buhaya. Yung paring dalawa dyan, kalbo at saka yung hindi kalbo. Mga kampon, mga demonyo kayo. Hinayupak na to, mga paring na turingan, makakaliwang grupo. Putak ina no. Magano naman o kayo, magpakatotoo kayo sa kapwa. Kasi, pare kayo. May maniniwala pa sa inyo pag magmisa kayo dyan sa simbahan. Buti hindi kayo binato ng durian eh. No? Nagmimisa ba itong mga paring ito? Itong mga hipokritong mga paring ito? May naniniwala ba dyan? May nakikinig pa ba dyan? Sa mga paring mga hukluban na ho ito? Palagay ko, mukhang wala na eh. Nasira lang eh, yung simbahang Katoliko. Katoliko ako, pero ayaw ko na magsimba. Dahil sa mga paring ito na walang mga kwenta, hindi totoong para sa bayan, hindi totoong para sa mga Pilipino. Ang inyong ipinaglalaban ay personal interest. May hidden agenda po kayo. Kasi kung totoo kayong para sa bayan, wala kayong pinipili. Wala kayong pinipiling kinakasuhan. Kasuhan nyo lahat. O sige, kasuhan nyo si Inday Sara. Pero si Martin Romualdez, kasuhan nyo rin. Lisa Marcos, kasuhan nyo rin. Sandro Marcos, kasuhan nyo rin. Bongbong Marcos, sampan nyo ng impeachment. Gaya ng ginawa nyo kay Inday Sara. Hindi ba impeachable yung 1.2 trillion? Trillion? Anak kayo ng kagwang. Maya naman kayo sa mga pangit ninyong mukha, mga buplaks kayo. Kaya tama ka, attorney, mga hipokrito. Tuloy oh. At mga kolonyalismo ang kanilang pag-iisip na sila ang hari, sila ang mananaig, sila ang dapat paniwalaan, sila ang masusunod. Yan po yung gusto nilang mangyari at natakot sila doon sa panunungkulan noon ni PRRD. For 6 years, naging patas, naging makatotohanan ang paglilingkod sa bayan. Ayaw po nila ng ganon, itong mga oligarko at mga simbahan. Ang gusto po nila, sila ang mananaig, sila ang mananatiling dapat pakikinggan ng taong bayan. Pero tingnan naman po ang kalagayan natin sa sambayan ng Pilipino. Sa mahigit 400 taon na ang nakalilipas. Magli-500 taon nang nakalilipas. Ano ba ang itsura ng ating bayan? Ano bang itsura ng karamihang mga Pilipino? Sa mahigit 110 million na Pilipino. Ilan ang lubos na naghihirap? Mahigit 80 million na Pilipino po ang naghihirap. Bakit? Dahil na rin po sa simbahang Katoliko. Ako, Katoliko po ako, mga minamahal na kababayan. Pero nakikita ko yung baliwala sa mismong simbahan na aking pinapaniwalaan. Itong kalagayan ng mga naghihirap nating mga kababayan. Tama ka dyan, Atty. Raul Ambino. Nakadismaya nga eh. Isipin mo, itong mga pare na to, sila pa yung nangunguna sa paglilihis sa totoong issue sa bayan, totoong may sala. Noon kasi, maraming naniniwala sa mga pare. O sa panahon ng mga kolonyalista, Kastila, pare talaga ang siga noon. Pag sinabi ng pare, luhod ka talaga. Pag sinabi ng pare, ang gusto kong, yung ang tawag dyan, yung offer, no? Yung offer. Halad sa amin ba sa Bisaya? Donasyon. Gusto kong donasyon kalabaw. Putang ina, kalabaw talaga, ibigay mo yan. Gusto ko ganito pagkain. Pagkain talaga, ibigay mo. Lahat ng mga Katoliko magsimba ng linggo. Pag hindi kayo magsimba, paparusahan kayo at luluhod kayo. Tatakwil kayo. Lumuluhod nga yung mga, yung mga tao noon, nakapanahonan, ng mga Kastila.
panahon ng mga praili. Sila pinapaniwalaan. Pero ngayon, mukhang malabo. Siguro nung panahon ng mga dilawan, yung It's a People Power Revolution, may mga kaparian, Katoliko, Madre pa kasama, mga Madre di Cacao, pinapaniwalaan sila. No? Kasi kaya man nilang lukuhin ng taong bayan noon. Bakit kaya? Wala man cellphone noon. Walang mainstream, walang social media. Walang political blogger noon. Kaya sila talagang mabilis makapandaya. Pero ngayon malabo na po silang makapandaya. Hindi na huubra yung sinasabi ninyo na kami ang tama. Kami yung masusunod. Ito yung daan papuntang kaligtasan. Hindi na po yan. Hindi na po uso yan. Yung daan po ninyong tinatahak ngayon, daan papuntang kapahamakan. Bakit kapahamakan? Kasi nga, paano hindi ka mapahamak? Imbis tinuturo natin yung totoong mastermind na tutumbok na ang tinuturo ninyo yung maling tao. Inday Sara Duterte. Puta Marcos nga, trilyon. Mga ipokrito. Sarap ninyo sindihan ng kandila sa Quiapo din eh. Sa totoo lang, nakakawalang gana maging Katoliko. Ako, inaamin ko. Hindi na po talaga ako nagsisimba sa simbahan. Pero Katoliko pa rin ho ako. Nagdadasal na lang ho ako sa bahay. Lalo na pag nakikita mo tong mga animal na mga paring kalbo na ito. Wala na. Nadidemoralize ka eh. Para bang, huwag na tayo pumasok sa simbahan. Bakit? Yung pare doon eh. Pro BBM. Yung pare doon eh. Dilawan eh. Wag na lang. Sa bahay na lang. Hindi. Utangin, natatamaan kayo. Bukod kay Father, yung taga Cebu. Nerespeto natin si Father Siano. Hindi naman lahat ng mga pare, kagaya itong mga paring hukluban na ito, Padre Reyes, at saka yung isa, umamindurugista. Hindi naman lahat, again, may mga matitino. Kaso nga lang, yung mga matitino, nadadamay ng mga walang kwentang kaparian, kagaya itong mga hinayupak na to. Tuloy, Kaya yun po yung kalunos-lunos tapos makikialam sa nila sa politika. At tapos ngayon, sasabihin nila dapat mapanagot si VP Sara doon sa confidential fund na may 600 million pagsamahin mo yung sa DepEd at saka sa Office of the Vice President. Meron ng dokumento po yan galing sa Commission on Audit. correct, Meron na pong audit report yan. correct. No? At unqualified pareho lang na talagang tama yung pagkagastos yan. Kasi confidential nga po yan, confidential fund. At yun po yung sinampa nilang kaso sa impeachment at binasura ng Korte Suprema. At nakita nila na pag yung impeachment ay kanilang bubuhayin pagdating ng February, no? Ay siguro itong mga congressmen, baka po hindi po nila makuha yung kaukulang numero ng pipirmang mga congressmen para maisampa yung impeachment doon sa Senado. Pero ipagpalagay po natin na makakakuha pa rin sila ng sapat na pirma. 1/3 of the total members of the House of Representatives ay pipirma pa rin dito sa impeachment ni VP Sara pagdating po ng February 6, itong 2026, ay maalanganin po sila pagdating sa Senado. Correct. Kahit na may mga ilang mga senador na atat na dinggin yung impeachment ni VP Sara dyan sa Senado. At alam na natin kung sino itong mga ito. Sila yung mga senador na nag-aambisyon din maging Pangulo ng Pilipinas. Atat na didinggin nila sa Senado pero makakakuha ba sila ng 16 na boto ng mga senador upang tuluyang makonvict at mapatalsik si VP Sara sa pagiging Vice Presidente? Ay alanganin po nilang magagawa yan. Malabong-malabo yan para sa akin. Tingnan mo bago natin pag-usapan, i-play natin ng kunti yung video. Kunti lang naman, segundo lang, ng paring hukluban. Palakpakan muna natin si Attorney Lambino. Alam nyo malabo Malabo makakuha sila ng numero sa Senado. Sino ba yung atat na atat lang dyan ma-impeach si Inday Sara? Hontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Lacson,
Tito Soto, Erwin Tolfo, 2 Tolfo. So 7 na yun. Ito lang naman yung 7 sa isa sa mga nakita ko ha, na sure sila na gusto nilang mapa-impeach si Vice President Inday Sara. Pero yung ibang senador, naglalaro na lang ho yan. Lalo na po yung 12 na senador na re-electionist. Putang ina, medyo malabo ho na kakagatin nila yung impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Yung ginagawa ko kasi ngayon ng mga kaliwa, kasama yung paring hindi ka respeto, na maraming ano dyan tinatamaan, no? Maraming kumbaga gusto na tatamaan nila pag nagsampa sila ng kasong plunder. Unang-una, ano ba ang purpose nila? Plunder, i-convict si Vice President Inday Sara. Kasi pag na-convict si Vice President Inday Sara sa plunder, malabong-malabo na makatakbo siya sa pagkapangulo. Conviction ang habol nila dyan. Pero magka-problema rin po sila sa kanilang mga ebidensya. Dahil alam naman po natin, ang pagsampa nila ng plunder ay dahil lamang doon sa confidential funds. At ito naman yan, dinagdag nila kay Madriaga. Na sinasabi nga ho nila na former daw ng mga Duterte, mga tanga nyo. At bigla hong nagpalabas sila sa media yon para maidagdag dyan. Pero ang bottom line dyan, ang probable cause pa rin. Okay. Medyo delikado rin si Vice President Inday Sara para sa akin, sa ombudsman. Bakit? Sino ba yung ombudsman? Si Boying Rimulya. Anong sinabi ni Mangga? Putang ina, Mangga talaga. Duda talaga ako kay Mangga gamit eh. Ay me. Lahat ng sinasabi niya nangyayari. Pero bakit ayaw niyang i-post na mag-resign yung kanyang kapatid? Kung kaibigan mo si Inday Sara. Tingnan mo ito. Di ba sabi, gawin ombudsman si Boying, naging ombudsman. Ang purpose ni Boying, ipakulong si Inday Sara. O ito na nga, may plunder na. So ano bang hinihintay mo, Mangga? Saka na. Umaksyon pag nakulong si Inday Sara, anak ng kagwang. Gusto nilang ipakulong. Para hindi makatakbo sa 2028 presidential election. At pinagtatakpan ho nila ang issue sa flood control. Ito nga ho yung masaklap dyan. Tingnan mo ha. Ayon kay Attorney Bilhika, gusto nilang ipakulong si BP Sara, kaya nila kinakasuhan sa ombudsman. Iba na ang direksyon. Imbes na yung mga nagnakaw sa bayan ang ipakulong, yung kalaban sa politika ang tinutumbok. Ano na ang nangyayari sa bansa natin? Imbes na ayusin, lalong ginugulo. O tagugulo talaga tayo. Kasi hindi man po pwede si Vice President Inday Sara, putang ina, basta-basta na lang magpakulong, anak ng kagwang. Tayong mga Duterte diehard supporter, sayaan na natin yung panganinira kay Inday Sara. Gago na talaga. Maghalo na lahat ng tubig sa tinalupan, lupa. Una. Ang langit, tama, sa tinalupan. Tama ba yun? Basta iwan ko, basta hindi kayo papayag. Lalong magkagulo yan. At baka itong mga taga Mindanao, mag-urumintado na talaga lalo. Kasamang mga taga Visayas, except sa lugar ni Bangag at ni Tambaluslos. Baka mangyari yan. Kung ipilit talaga nila ho ito. Kasi, ang Pilipino ngayon, hindi naman, wala nang concern about dito sa confidential funds ni Inday Sara. Hindi na. Doon na sa flood control talaga. Napilit po nililihis nila ang issue. Ang malabong makulong, pero kung siseryosohin nila, mga hunghang sila, choice nila yun, option nila. Ang sabi naman ho ni Derek Darrell Yap doon sa animal, bulto-bultong papel, ang daming mga puno na ginawang papel ang nasayang para lang mapigilan maging presidente si Inday Sara Duterte.
Itong mga taong to ay may ambag. Bakit may baha? Tama, no? Kasi puno. Ang papel kasi puno. Ay, dahil bumabaha ngayon. Wala na, kahipokrituhan nga eh. Isipin nyo kung pinag-usapan milyon, ganyan na karami. Paano na yung bilyon pinag-usapan? Di buong Pilipinas, puno ng papel. Nonsense para sa akin. Black propaganda. Basta lang, makasira sa mga Duterte. Pero, mag-ingat din po sila dito ha, sa pagsasampa nila sa kay Inday Sara ng kasong plunder. Kasi baka sila yung pag-initan at buhusan ng mga galit ng mga Pilipino kasi mali ang kanilang direksyon. Iba yung kinakasuhan, iba yung gustong ipakulong. Alam na ng taong bayan kung sino ang mastermind. Marcos Romualdez. Pero, ba't napunta sa mga Duterte? Malapit na 2028. Konti na lang. Ang sabi naman ni Ma'am Malotikia, natawa naman ako sa affidavit ni Madriaga. Mahina at grabe ang improbabilities. Pero huwag ka. Redacted ang notary public. Bakit kaya? Utang nga, no? Diyos ko. Ay na, ba't nyo pinagtatakpan pa yung mga pirma ng anak ng kagwang? Nagpanotaryo kayo. Tapos, ano hong nangyayari? Ba't hindi nyo ipakita yung perma ninyo, mga hunghang? Pinagtakpan. O, daming altered eh. Baka makita yung perma ni Tambaloslos. Again, ulitin ko. Nonsense ang mga kasong yan. Kaso nga lang, ang problema dyan, si Boying yung ombudsman. Kala mo na si Boying, bendalo yan. Pero anyway, pilit po namin, paulit-ulit po namin sinabi na okay si Vice President Inday Sara, nalinis ng Commission on Audit na po yan. Pakinggan po natin itong sinabi ni Vice President Inday Sara na hindi matanggap-tanggap ng mga buhaya. Oh. The first and second quarters, may credit notice na yon. Ibig Correct. sabihin, cleared na ang buong pera. Diba? Ewan ko lang kung sinasabi ito ng mga congressman. Of course, hindi nila sinasabi, diba? Because they want to, present their own narrative. Tapos na yon. The money in DepEd, first and second quarter, cleared with credit notice. The ongoing audit is on the third quarter only. And it's ongoing. So you cannot question an ongoing audit. And you cannot audit the funds of any government office because that is the exclusive domain of the Commission on Audit. Bakit nag-audit ang ating mga congressman? Dapat sila gumagawa ng batas. Nakikita nyo? Sinasabi na nila ngayon, in the proper time, we will legislate. Kasi sinasabi namin where is the proposed legislation? Hinahanap namin. So ngayon, dinadagdag na nila yon. Madali lang naman siya Pakinggan nyo lang, basahin nyo lang lahat ng mga nangyayari. Madali lang maintindihan kung anong ginagawa nila. Okay. Kasi nga, obsessed na sila sa mga kainday Sara, sa mga Duterte. Hindi na po nila kayang pigilan itong pagkapangulo ni Inday Sara. At hindi na po nila kayang pigilan ang pagbagsak ng tiwala ng maraming Pilipino sa kanila, mga Marcoses. Markado na sila. Kaya ang ginagawa ho nila ngayon ay panakip butas na lang si Inday Sara. Kasi nga, pag ang Duterte ang binibira, yung butas ng gobyernong nakangiwi ang panga na pagtatakpan. Itong flood control ngayon, pilit nila pinagtatakpan. Kaya tulong-tulong po tayo na hindi makalimutan ang issue sa flood control. Ito yung pinaka-number 1 issue na pinakamalaking pangungurakot sa kaban ng bayan sa kasaysayan ng ating bansa.
naganap under Marcos admin itong flood control projects. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas, Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.